Pero wait lang, yun lang. Hindi lang ako. Halika. Okay ka lang, pare? Yun. Oh, sige, Sige. sige. Okay. Yorme, ano Kaya, ba? meron pa isa. Ito po. Para mapagaling sa Wait lang po, wait lang po. It's okay. Take your time. Kukuha nyo lang para mag-i-out mo. Dok, tugsog mo pa. Sandal na sa bahay. Ganda ng mga Sandal na sa bahay. Parang gusto ko mag-stay dito. Pati ba tayo gusto mo Galing, galing ah. Medyo taas ko pa. Okay, okay na mga kapatid. Okay, alright. Saksan mo na. Start. Kasi, sir, ano yung pinaka-inspection nyo na po Okay ka na dito? yan. Well, of course, as you all know, about a week ago, we already made a directive to Manila Health Department para sa ating North Cemetery, South Cemetery, at saka Islamic Cemetery. You know, to prepare for the influx ng taong bayan na bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay na nahimlay dito sa pampublikong libingan. At nagbigay na rin ako ng mga direktiba, yung mga bawal at yung mga pag-iingat, lalo na usually year on year mayroong mga naliligaw na bata o nawawalay sa mga kaanak pero sa loob ng sementeryo. So binigyan ko rin ng order si Director Jay De La Puente ng Social Welfare ng Manila na mag-assist at kung halimbawa makapaganda ng ilang makakain kasi siyempre alam mo may mga kamag-anak na bibisita walang-wala rin naman sa buhay. At least meron man lang sila mapag-harimunan sa loob ng social welfare ng City Hall. At yung mga panawagan ko po ulit, kung kayo magdadala ng mga matutulis sa bagay, magpupulis kayo po yun. Lalo na ang baril. Pulis lang o ang allowed. Tagapamayapa sa ating komunidad. Yung iba wag na po kayo magbalak dahil mahuhuyo lang ko kayo. Talagang maigpit po kami para sa seguridad ng pangkalahatan. Yung mga alak, ipagsabukas nyo na. Beta nyo muna sa high balls nyo yung mga alak o inumin. At saka yung mga maingay like karaoke. Siguro mas, I think, kung nakakapagsalita lang yung ating mga nahimlay nito, mas gugustuhin nila makasama kayo ng time team na sila ibinisita nito. Siguro ganun ang gawin nating atmosphere itong darating na November. Visit our loved one, offer something, particularly prayers. So, zero vendors ulit sa COVID cemetery. Bawal. Bakit? Kasi million kasi ang darating. Hindi naman na lumalawak ang sementeryo. In fact, pasikip ng pasikip ito. Ayoko naman na magkaroon ng inconvenience sa mga dadako dito para bisitahin ng mga mahal nila sa buhay na nahimlay. So, pamisa-misa na nga lang sa isang taon. Ayoko naman. Pero, magkaganon pa man, as you can see, yung mga partikular na pangangailangan na binibili ng Utaw, normal, which is mga bulaklak at kandila, pinayagan ko naman sila sa labas ng sementeryo. Pero may gobyerno pa rin. Hindi pwedeng pawardi-wardi at hindi nga tayo naka-istorbo sa loob, naka-istorbo naman tayo sa labas. Kailangan magkaroon ng pagsasayos. Masaya ako para sa kanila. Tatabo yung mga nagtitinda ng bulaklak at kandila. I'm happy for them. But as you heard a while ago, kinakausap ko randomly na make sure na malinis, maayos. Pero sa loob, non-negotiable. At go around, may particular kaming binilin na mga kalsada na non-negotiable. Hindi pwedeng magkaroon ng obstruction. Any form of obstruction. Kasi yung iba naman ay may sasakyan.
may motor, para magamit naman temporarily yung mga adjacent areas, main roads and city roads na magamit naman ng mga galing sa Metro Manila. Kasi ang mga nahimlay naman dito, hindi lang pang Maynila. Through the years, yung iba ay lumipat ng ibang lugar, pero nandito pa rin yung mga kaanak. Yorme, based po sa inspection po ninyo, handang-handa na po yung pamunuan para sa dagsagan. So far, we are at par of what we are doing for the past so many years. And I'm happy, talagang nakapagkayak ng gusto sila direktor ng ating Manila North Cemetery and South Cemetery, and that includes the preparation for our Islamic, our Muslim brothers and sisters who's going to visit also maybe their loved ones in the Islamic Cemetery, in South Cemetery. Mayor, bakit hindi kinabayagan mag-overnight yung mga? Wala naman talagang ganun. Hindi naman to motel or bed space. Because alam mo, mas madilim dyan eh. It's for ano yan, own good. For their own good. Para rin naman sa kapakanan nila. O wag na kasi baka mamaya may mga untoward incidents. Baka susunod sila nadadalawin. I mean, shit's happen. Sorry, excuse me for the word, but it would be better for everyone, for their own sake. Pero walang adjustment sir yung 9 o'clock, kahit 10 or 11. Pagka sinabi ng ganun, sundin na lamang po namin. And anyway, while it is true that historically, and sa matter of cultural, parang nakasanayan natin, na talagang November 1. Pero sa totoo po, ang sementeryo po ay bukas 365 days a year. Kaya lang talaga nagkakasabay-sabay tayo kasi holiday, napapasyal natin na ating mga mahal sa buwan. But they're always welcome naman to visit their loved ones. Yes, for their work. Yorme, maraming tao sa Pinas. Dumadalo rin po yung mga mandurukot na nagpapalaban niya. Good luck. Basta kami nag-abiso. Sabi, 2 weeks ago, nag-abiso na ako na kayong mga tulisan at tulongges, huwag nyo nang balakin. Kasi baka mamaya magkaroon ng untoward incident. Hindi susunod na November 1, kayo naman ang dadalawin ng mga pamilya ninyo. You'll never know. Kasi maraming tao, at hindi ko rin mapipigilan ng taong bayan pagka kinuyog kayo. Pagka namabrul kayo ng taong bayan, huli na para sa... We don't encourage, but sa galit ng tao, pero mo nga naman saan ka nakakita papasyalan ko lang yung pamilya ko, niyayari pa ako ng tulongges. Diba? Huwag na lang basta tayo ko lang naman yan. But then again, matatanda na kayo, alam nyo na ang tama't mali, but we will make sure na may gobyerno sa Maynila. Ngayon, kung nakalibawa, maswertihan nyo, yung araw ng patay, naging Pasko sa inyo, nakatakas kayo, yung kukunti nyo nakuha, hindi magiging sulit dahil mauubos yun, yung kinita ninyo sa pagtatago. Dahil as we have committed ourselves through the leadership of MPD, when you do it in Manila, we'll make sure, matter of time, few days, a day, or few hours, will apprehend you, will go after you. So hindi sulit, umiwas na lang po kayo sa Manila. Or, if I may put this as a parent, bagong buhay na kayo, magbanat kayo ng bato. You were, so, sure, dapat. Ito, previous administration, napabayaan yung mga jumper dito ng Pinarco. Ano na ba yung status ngayon nung Nabawasan ng stockholder dito. Nababawasan na sila. I think umabot yata to 700 to 800 a month Ngayon po magkano? 50% na ba? Tingin ko, May sabi na. a good sum of improvement. At yung improvement namin, yung gastos namin,
sa mga unnecessary or what you call pilferage o ginagastos na dito, napapakinabangan ng utaw. Air condition na to. Baka pawisan yung mga bangkay. Ayoko naman na. I'm happy for them, you know, because it's a random thing. No? We went inside, there is one person na appreciate niya, na gulat siya ng air condition. I will try to manage things Kaya within alam mo na tanong yun, kasi nagkaroon ng video si Sir Dandan, Miracle Operation. Ang daming kawad na tinanggal, tapos nilagyan ng metro yata. Saka yung kapitbahay namin na syudad, medyo dumadako dito. Teka, baka mamaya may magsabong na naman ha. Baka kayo natamaan ng tare. Sir, yung health na lang, health. Kasi syempre gawin ko ka ng sakit. O nga pala, ano? Good thing you asked for that. Thank you. Eh kung halimbawa po'y mahina-hina ang inyong baga o kayo may nararamdaman, magmas na po kayo. Eh kasi po, meron tayong at some areas na medyo kumalat ang influenza. Although, nagagamot naman niya, kaya lang nakamamatay din po yan sa mahinang pangangatawan. No? Panawagan ko rin yun na hanggat maaari, wala naman siguro masamang magsuot ng mask if you're not feeling well. Or maybe, you have comorbidity. Comorbidity. Sago kasi yung ano yung comorbidity. Basta may sakit ka. Ayun, no. Pero hindi naman kailangan i-require na No, I'm not going to require. I just, sabi ko nga sa inyo, ang gusto namin, comfort and convenience. But I would suggest, it's highly preferred na kapag kayo may nararamdaman. Kasi talaga po naman, hindi lamang sa Maynila, maraming influence and infection. So mag-iingat lang po. At kami sa Maynila, in our own little way, we'll try to, accommodate as many as we can. We are ready. And let's just spend our time with our loved ones, mga nahimlay dito. At ang tingin ko pinakamagandang regalo, more than bulaklak at kandila, maipagdasal natin ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay. Mag-ingat po kayo. Kumbaga parang prepared talaga ang city government ngayon. Ini-expect na natin na mas bababa yung crime. Well, we always expect the worst. But the worst, kung hindi dumating naman, I think we're gonna be in a good position. Handa naman. Tingnan niyo, tumaliwalas nga yan. Saka a few months ago, when I assumed office, naka 200 trucks yata akong basura dito. Kung maalala niyo yun. Hindi dahil November 1 noon. July 1 lang, papasok. So, continuous naman yung effort na maging maliwalas yun. Maganda kasi ngayon din. Meron sila kayo. Saan tayo? Sa opisina na sa opisina. Tay. Naka lang, baka magkaligawan. This is an additional thing, no? Halimbawa, yung puntod ninyo, dahil for, 1960s, 1970s, o 80s, matagal na kayong hindi nakapunta. At medyo nagbago na yung vista. Nung pagtingin nyo doon sa lugar, parang naliligaw. Meron po tayong puntod finder sa opisina ng direktor ng North San Miguel. Puntahan nyo po ron, nakatakda at yung geotagging ng inyong mga mahal sa buhay na nahimlay na baka sakali lang na nakaligtaan ninyo. Yun, please use that, yung panawagan namin para for your convenience. Thank you.
Uwi, aling ka sa akin. Paligoy. Hindi ko makawalan. Ayun, airport. Okay, sir. Guys, dito aircon, no? Aircon siya.